Basahan dyan, no? Ito! Oh, dali! Kailangan mo to sa bahay nyo. Kaya! Oh, basahan! 3-5! 3-5 na lang. Paano natin? Kaya na tayo. Tara pa. Nelson, naging vendor ka bigla Sipag mo talaga, kaya idol kita eh. Ano kaya to? Nanangoy pang babaon kay Mark. Nag-iinarte ka pa ako. Wala na nga kayong makain. Balang araw, nakakaraos din tayo sa ganito. Pera ko dito, 500. Dagdag mo yun sa allowance mo. Hindi ko alam kung makasagot ako eh. Sige, galingan mo Sige, thank you. Sana nag-ipas ako ng exam ko. Ginawa ko naman yung best ko eh. Sana maganda yung maging resulta nun. Pakatanggal ko lang din po sa trabaho bilang janitress. Hindi ko po siya tinuruan ng loko ng tao. Huwag mag-alala, ipikit ang iyong mata. Pahinga muna, ako nang bahala. Basahan mo! Basahan mo! Pahinga muna, ako na. Kayanin natin to na. Kakayanin natin. Paano nga ba naging ina? Bakit nga ba may mga ina, nanay, o kaya naman mama? Hindi madali maging isang anak, lalo na syempre yung magiging isang ina. Sila man ay nakikita nating nahihirapan at napapagod. Hindi natin sila nakikitang nagrereklamo at sumusuko. Ating ina ang nagsisilbing ilaw o liwanag patungo sa ating kinabukasan. Ako nga pala si Nelson, isang college student at scholar sa isang malaking eskwelahan sa Bacoor. Meron akong ina ngunit walang ama. At lumaki ako na kaming dalawa lang ang magkasama sa buhay. Hindi man biniyayaan ng magarbong tahanan at kompletong pamilya, ngunit isang masayang tahanan at parang buong pamilya na ang nararanasan at nabibigay ng aking ina. Ako ay graduating college student na at gusto kong suklian ng mga sakripisyo at paghihirap na ibinigay ng ilaw ng tahanan at para maging matagumpay din sa aking buhay. Anong oras na? Wala pa rin si Nelson. Ma! Oo. Buti na wala dito ka na. Basta ka na. Ayun, pagod ako. Tapos, dami namin ginagawa. Nagre-review na rin kami kasi finals na next week. Anong oras na? Kain ka dito. Nagluto ako ng paborito mo. Wow, sarap naman. Ayun pa naman yung mga tipong gusto ko. Yung mga luto mo, nanay. Oo na. Tikman mo. Sarap yan. Kamusta ka? Ayun, medyo drain nga. Kasi, doon, hindi ko alam kung makapasa ako eh. Pero siguro kakayanin natin to. Kasi nandiyan ka, nagpaparal sa akin. Kayanin natin to, anak. Kakayanin natin Bilib to. ako sa tibay ng loob mo tsaka sa pagpupursige mo. Tuloy mo lang yan. Maraming salamat, Nay. Alam ko naman na di mo ako pinapabayaan eh. Ikaw yung magiging susi. Ikaw yung magiging susi at ikaw yung makakatulong sa akin para magtagumpay. Balang araw, kapag nandun na tayo sa to. Sana hindi mo makalimutan yung lasa ng luto ko. Ay, hindi naman, Nay. Alam mo, pag nasa tuktok na tayo, dadaling ko pa rin tong mga luto mo at papatikim ko pa rin to sa mga kasama ko kapag naging law enforcer na ako. Tara na, kumain na tayo. Sige, tara na. Tara. Dito lang yun eh. Saan ba yung paaralan ng anak ko? Nakakalito naman. Saan ba dito yun? Ay, Neng, oh. Alam mo ba kung saan dito yung Kabshi? Ay, doon lang po. Didiretsuhin nyo lang po yun. Kilala mo ba yung anak ko, si Nelson? Opo. Kaibigan ko po yun. Mabait po yan at maaasahan. Bakit po ba? Pwede ba yung pumasok doon? Ay, o kaya ipaabot na lang nito. Sige. Kasi yung baon na ito eh. Sabihin mo galing sa nanay mo. Sige po. Salamat nga. Salamat.
Nandito ka sa ano? Priority na. Di pa nga eh. Ay, wait lang. Pinapabigay pala ng mama mo. Ay, baon mo din. Ano? Grabe, may pala ng nanay. Sweet. Ay, nag-abala na naman siya. Ang dami niya nang ginagawa. Niya na ako. Thank you. Good morning, class. Sir! Good morning, sir! So ngayon, class, magre-recitation tayo galing dun sa nauna nating topic. So, siguro naman, ready kayo, di ba? Lahat ba ready? Sir, yes, sir. Okay, sige, mag-umpisa na tayo. Uy, Nelson, makapag-review ka ba para sa recitation natin mamaya? Konti lang eh. Hindi ko alam kung makasagot ako eh. Sige, galingan mo ah. Sige, thank you, thank you. Kayo rin ah. Meron ka ba? Hindi na kaya. Hindi na tayo. Okay, class, settle down. Mag-start na tayo. So, I hope ready na mga recitation natin ngayon. So, based sa na-discuss natin last time, okay, Renz? Tayo. Recite Article 48. Hindi ko alam sir eh. Alimutan ko. Dapat memorize din na yan. Oh, since hindi nasagot ng klase nyo, okay, Miss Regalario, baka alam mo. Article 48, recite. Sir, di ko alam yan. Ay, nako. Problema yan. Dahil tayo hindi alam. Ano ba yan, class? Graduating na kayo. Hindi nyo pa rin alam. Simple recitation na lang, hindi pa natin magawa. Masyado kayong relax. Ano ba yan, class? Kanina pa tayo dito. Iniba ko na yung tanong. Iniba ko na yung topic. Hindi pa rin masagot. So, anong gagawin nyo? Anong i-expect nyo sa akin na grades? Sige nga. Ha? Wala man lang makasagot doon sa mga tinatanong ko, which is na-discuss naman last time. Dapat nga, memorize nyo na yun. Okay, Mr. Nelson. Our scholar. Ibahin ko ang tanong sa'yo. Para sa'yo, ano ang batas at paano mo ito ma-apply sa sarili mo? Para sa akin yung batas, ito yung rule or ito yung naglilimit sa kalayaan natin lahat bilang tao. Lahat tayo malayang mamuhay sa mundong ito. Pero hindi lahat ng pagiging malaya is mabuti. Minsan, nakasama na ito pag naabuso natin. So meron tayong batas na lilimitan yung mga ginagawa natin. Example natin is yung sa pamilya. Tulad ni nanay sa bahay. Si nanay, pinapayagan niya tayo na may kalayaan tayo na makapaglibang. Pinapayagan niya tayo na lumabas. Pero naglilimit siya ng oras sa atin para kung kailan tayo uuwi. Ayun po, para sa nakakabuti sa atin. Very well said. Saka nga talagang scholar. Palakpakan naman natin. Pinagaling, Nelson! Paano kaya to? Wala na ako yung pangbabaon kay Mark. Papa kasi nagpapalabas sa akin. Mare? Mare, nandyan ka ba? Mare. Pasok ko, Mare, ka. Salamat! Mare. Uy, Mare, kamusta ka? Ito, namamblema. Bakit? Wala na kasi akong pera. Nakatanggal lang sa akin sa trabaho bilang janitress. Bakit ka tinanggal? Paano kasi? Yung isang customer doon, hindi nakita yung sign na basa. Ay, nadulas. Sinabi na ipapatanggal daw ako sa trabaho. Okay naman ang customer na yun. Siya na nga yung tatanga-tanga. Ganun. May sisisi. Ganun talaga eh. Ayaan na lang natin. Mare, kakapalan ko na yung mukha ko ah. Pwede bang makahiram ako kahit 200? Ibabalik ko agad, promise. Oo naman, Ibabalik ko agad. malakas ka sa akin eh. Tsaka, wait, tsaka masipag ka. Kaya alam ko may babalik ko rin. Hindi Mare, ibabalik ko talaga. Tsaka ito, limandaan. Wala kang interest. Hindi, sige na. O ba, para naman di tayo magkumaris. Oh, babalik ko agad to pag nagkapera ko, promise. Ibabalik ko agad. Sige na, pag nagkapera ka, Salamat ah. ha. Pili ko talaga ng langit. Salamat.
Makakaraos ka din. Sige, dito na muna ako kasi may pupuntahan pa ako. Ha? Sige, sige. Salamat. Salamat. Babalik ko agad to. Oo. Salamat. Ito na ako, Mars. Dito na ako ha. Oh, nak. Ito ko na pala. Kamusta po kayo? Ito. Medyo nahihilo ako. Wala na lang. Kaya mo ba magluto? Ako na lang magluluto ngayon. Hindi eh. Okay lang ba? Sige na, ako na. Para makapagpahinga-pahinga ka. Salamat ah. Pasensya ka na lang. Hindi ka na mapagluluto ngayon. Okay lang. Diyan ka muna. Ako na. Guys, para sa aming nanay. Asa naman ito eh. Alanak! Wala ko nga pala. Sunog naman yung niluluto mo. Sorry na. Ano ba to? Sunog na. Di pa niluluto ko kaso. Tikman ko. Okay lang. Pwede na. Pwede na itapon. Hindi ka naman sa akin. Alam mo na, magdilata na lang tayo. Meron ako dito. Magdilata na lang tayo. Ito to. Mag-spam na lang tayo. Puro kaya mo naman sa luto ko na Hindi! Mahal na mahal ko kaya yung anak ko. Masarap kaya yan. Pero feeling ko mas masarap pag magdedelata na lang tayo. Sige, sabi mo yan. Para sa'yo. Ma, alam mo ba? Parang gusto ko magtinda sa sa school namin. Bakit ka magtitinda? Kasi- Pera naman tayo. Niya kasi ako. Parang doon, pagiging ako ng baon, sa'yo na lang lagi. Tapos kapag may pupuntahan ako, may gagalaan ako, sa'yo na lang lagi. Parang pag doon nahiya rin ako. O sige. Pero yung pera mo, ipanggastos mo sa mga kailangan mo. Wait lang. Pera ko dito, 500. Ay. Dagdag mo yun sa allowance mo. Kaya naman na. Pero sige po, salamat po Tara, kaya na tayo. Tara pa. Guys! Bilhin na kayo! May tinda ako dito, mangga. Mga gusto mo. Dito. Ano lang to? 20 na lang, 20 na lang. Gusto mo ba? Kayo, baka gusto mo. Ano pa ako dito? Di? Pulo na lang. Kaya, pati ko isang pa mamaya. Ikaw. Nakaw mo lang yun. Sarap yan. Nelson, naging vendor ka bigla Sipag mo talaga kaya idol kita eh. Gusto ko lang kasi yung makatulong sa namin ko. Tsaka para dagdag income na rin sa amin. Sipag mo talaga. Sakto lang po. Guys, maraming salamat pala sa sa pagbili. Nakatulong kayo. Sobrang appreciate ko. Appreciated. Dami. Nelson, kumusta? Ito, dami na rin kinita. Thank you sa pagbili nyo. Oo nga eh. Alin na ba yung kikitain mo? Pagtutulong ko rin to sa sa financial namin kasi kaming dalawa na lang ng nanay ko yun. Yung talagang kumakayod para sa pamilya namin. Bait mo palang anak. Hindi naman, sakto lang. Grabe, galing mo pa. Kaya proud ako sa'yo kasi lagi ka nang susumito. Galing mo palagi. Kung sino-sino pang tinatawagan mo, nandito lang naman ako. At kung saan-saan ka pa naghahanap, nandito lang naman. Naka 1K din ako. Ay, dito na ako Sige, ingat. Ito na yung pinapalit ako sa'yo. Oh, 100 pesos. Siguro di mo malinis yan Mari, parang ang dami naman ito para sa 100. Mag-iinarte ka pa, o konti lang yan. Wala na nga kayong makain. Ay,
Ma, dito na ka, ma. Dito ka na pala, nak. Punta ka doon. Andun, nagluto ako ng paborito mo. Sige na, Okay sa lang. may lamesa. Okay lang. Kumain na rin kami ng tropa ko sa labas. Ay, kumain ka na? Kasi gugutom na rin ako kanina. Ano yan? Tapos Ang dami ikaw lang. namang labahin. Kasi yung kumari ko, nagpalabas sa akin. Sayang din kasi wala akong kita. Alam mo naman, tanggal ako. Magkano bayad sa'yo? 100. Pero okay na yun. Okay na yun. Sige na, nak. Punta ka na doon. Ako na dito. Ako na bahala. 100? Payag ka? Ang dami-dami niyan. Ano ba yung kumari mo? Ang dami-dami niyan eh. Dapat nagdagdag naman lang siya. Ba't Okay. naman tayo? Okay na yun. Sige na, nak. Doon ka na. Ako na dito. Ha? Ma, tulungan na kita. Mag-review ka na doon. Alam ko malapit na yung exam mo. Di ba? Tulungan na kita dyan. Hindi na. Tulungan na kita, ma. Sige na. Alam ko. Hindi na. Ako na dito. Tulungan na kita, ma. Kasi ang dami-dami yun eh. Ayos. Malaki na talaga itong anak ko. Kumusta ka sa eskwelahan? Ayos lang, ma. Hindi ko kasi nang nahihirapan ko eh. So, alam mo tayo pareho eh. Di grabe, nag-review ka kaagad. Oo. Next week pa yung exam, di ba? Kailangan eh, kasi kahapon di ako nakapag-review. Tinulungan ko yung nanay ko maglabay. Kasi naaawa ko. Wala siyang katulong. Tapos, dami niyang labayin. Actually, yung labayin na yun sa kapitbahay namin. Pero, ayun, kailangan talaga mag-review para makapasa sa final exam. Grabe, ang sipag at ang bait mo ng anak. Kaya idol kita eh. Hindi naman. Sige na, mauna na ako. Sige. Uy, pre, sipag ah. Di naman, pre. Sakto lang, pre. Baka pwede namang makahingi ng favor. Anong favor ba yan, pre? Alam mo na, di ba kailangan ko ng mataas na grades? Magpa-final exam na. Alam mo na, kasi kailangan ko ng mataas na score eh. Kasi nung last sem, nahatak yung grades ko. Baka naman. Bawala tayo, pre. Hindi yan pre, basta hindi ka lang mahuli, hindi yan bawal. Kasi nangako ko sa nanay ko na na hindi ako gagawa ng mali. Baka mahuli tayo. Hindi na, may bayad naman, 5K. Pang din yun, pang graduation. Graduation? May scholar naman ako eh. Hindi, graduation fee. Mali ka dyan kasi yung graduation fee, kahit scholar ka, magbabayad ka pa rin. Tanggapin mo na. 5K na yun, sayang. Sige, pag-isipan ko muna. Sabihan na lang kita. Yun, salamat pre. Sabihan na lang kita, pre. Graduation fee? Pre, ano problema? Sama ng mukha mo ah. Kasi, totoo bang merong graduation fee? Oo. Kaya scholar tayo, wala exception sa graduation fee, may bayad pa rin. Feel ko, kailangan ko tanggapin yung offer talaga ni Renz. Anong offer? Papakopyahin ko siya sa final exam namin. Then babayaran niya na lang ako ng 5K. Huwag mong tanggapin. Kahit na may problema ka sa pera, huwag mo hayaang masira ang prinsipyo mo para lang sa pera. Tsaka pwede naman bayaran yung graduation fee na yan pagkatapos ng graduation eh. O talaga? Pwede installment kahit after graduation? Oo, kaya tanggihan mo na yung offer ni Renz. Sige. Maraming salamat ah. Sige. Pre, hindi ko pala matatanggap yung offer mo. Bakit? Kasi hindi talaga kaya baka ma-disappoint kasi yung mama ko. Natatakot ako. Prinsipyo. Yung pinapairal mo.
5K din yun. Hindi talaga kaya ng konsensya ko eh. Sayang yun. Oo, de. Bahala ka. Sayang yun. Hindi ako lang, pre. Sensya na, pre. Basahan dyan, no? Ito! Oh, dali! Kailangan mo to sa bahay nyo. Yeah! Oh, basahan! Basahan! Ayaw mo? 3-5! 3-5 na lang! Sige na, oh! Sige na! Ma, ikaw ba yan? Na! Anong ginagawa mo? Ba't ka ano yung hawak mong basahan eh? Ah, nagbebenta kasi ako ng basahan. Sayang kasi. Ba't ka nagbibenta ng basahan? 150 kasi yung bigay sa akin. Eh, marami pa akong stocks dun sa bahay. Sayang din kasi. Dagdag kita din. Tapos ka na ba? Tulungan na lang kita. Hindi! Okay na. Ako na rito. Umuwi ka na lang. Tulungan na kita. Sigurado ka? Kaya, gagamitin ko ang aking talent para tulungan ko magbenta. Ano ba talent mo na? Siyempre, kaya natin mag-promote. Talent sila. Siyempre, Sige. Nay. Ako naman na pag-ibigyan na. Sigurado ka? Hindi ba nakakahiya na magbebenta tayo ng basahan? Hindi naman. Basta para sa'yo, Nay. Tulungan kita, Nay. Hindi mo ba ako ikakahiya? Di, Nay. Kasi ito yung natulong sa akin eh. So, tutulungan din kita. Para magbenta na tayo na. Tara. O, basahan kayo dyan. Basahan po! Te, basahan no! Ayaw mo, te! Mura... Oh. 5! Quality po ba? 5-3. Ito talagang quality yan. Kasi po, ano po eh, sasakyan ko po, medyo maputik na dano, kailangan po mabasahan. Oo, tingnan mo. Quality yan. Kunin ko na po ito lahat. So, lahat na lang. Ito po. Thank you po. Okay na. Wait lang po, may sukli pa po. Di na po, okay na po. Keep the change po. Salamat. Nay, kumita na tayo, Nay! Drug application. Ay, tuntok na ako. Sinugin ko na kaya ito. Hindi kaya na yan. Ayan na lang ulit. Balang araw, nakakaraos din tayo sa ganito. Nelson, kamusta yung review mo? Ito, maayos naman. Hindi pa lang nare-review ko. Ganun ba? Sige, good luck sa atin ha. Good luck din. Good morning, class. Sir, good morning, sir. O ngayon, final exam nyo, di ba? I hope nag-review ang lahat. Nag-review ba kayo? Sir. Dito malalaman kung mag-graduate kayo. Ngayon, sa mga mababalak na mandaya dyan sa exam, ilang taon na, kada taon, mayroon nagdadaya ng exam. Sana magsilbing halimbawa yun sa inyo. Marami nang di pumasa. Marami nang natanggal dito sa school na to dahil sa pandaraya. Naintindihan ba? Sir, sir. Lord, sana naipasa ko yung exam ko. Ginawa ko naman yung best ko eh. Sana maganda yung maging resulta nun. Thank you, Lord. Amen. Grabe yung exam, no?
Kaya nga sobrang nahirapan ako i-analyze yung mga tanong. Buti lang kahit paano may nasagot pa. Siyempre, ikaw pa ba yung talino mo? Hindi nga ako nakasado na pag-review pero feel ko kakayanin naman. Kasado yan, ikaw pa ba? Nelson, yarin ka. Pinapatawag ko sa office ng pinusupan. Ah, bakit? Hindi ko alam, pero sa usapan may kodigo ka daw. Ano kodigo? Puri na lang. Hindi ko alam sir. Mabuhay. Mr. Nelson, alam mo ba kung bakit ka pinatawag dito? Nakakahiya ka. Hindi mo alam? Hindi mo rin alam ginawa mo? Sabi ng kaibigan mo dito nakatabi mo kanina, nangunguligo ka. Totoo ba yun? Sir, hindi po sir. Anong tawag mo dito? Ito ba yung tinuturo sa inyo ng magulang mo, ha? Hindi ka nanahaya sa magulang mo? Ano ba trabaho ng magulang mo, ha? Hindi ka ba nag-iisip sa mga pinagagawa mo dito? Sinayang mo lang sa sakripisyo nila para sa'yo. Ikaw pa naman yung pinakamagaling na estudyante ko. Ikaw yung inaasahan ko dun sa lato kasi ikaw pa yung pasimuno nito. Kasi ito lang ka na ng kaklase mo, hindi ka pa aamin. Tapos yan lang matatanggap ko sa'yo. Sana man lang inisip mo. Sana man lang inisip mo. Bigyan nyo na. Kasi hindi naman po talaga ako may gawa nito eh. Sige, paliwanag mo yan. Hindi ako Saan naman yung galing maligo yan? kasi nag-aral talaga ako ng mabuti. Kahit itanong nyo pa sa nanay ko. So, kilala ko po si Nelson, katabi ko po siya. Nag-review po talaga siya. Wala po siyang kodigo na hawak. So kasabot ka. Hindi sir. Parehas po kami nag-review at alam ko kung matalino siya. Naniniwala ko sa kodigo. Parehas nag-review, parehas na ko. Hindi sir. Hindi po nakarapat sa amin na panaglaan ng kodigo. Paano nyo papaliwanag yan? Tsaka yung sinasabi niya ito? Di galing talaga to kay Nelson eh. Pre, ano sinasabi mo? Di ba Hindi ko galing binayaran sa kita? akin. Hindi ko nga tinanggap yung alam Hindi, ko. galing Ano yan to? sa'yo. Hindi ako Di ba binigyan kita ng 5K? Mga estudyante mo ka ba kaming kaloko-loko dito? Sir, hindi po sir. Dalawa lang pinagpipilian ko sa'yo. Mami na tayo. Hindi talaga ako gumawa niyan. Sige Mr. Nelson, patawag mo parents mo. Now. Ano sir, anong tingin yung gagawin natin? Tayo. Bibigyan ba natin ng bata? Kasi pwede man natin i-expel yung bata kasi magre-reflect rin naman yan sa school natin eh. Kung natutolerate natin yung mga ganung bagay, kung gusto nyo naman, pwede natin iparitig yung ibang exam para patunayan yung sarili niya. Pwede. Nakuha yung bata ng 90/100. Ba't naman tayong kumuha ng panibagong exam? Sige. Pagbibigyan ko siya, patunayan sa sarili niya. Kaso, susundin natin yung kondisyon mo na 90 pataas. Maliwanag ba? Sige sir. Okay. Magandang hapon, sir. Ano ho ang ate? Ma'am, alam niyo po ba nandito yung anak ninyo? Ay, hindi ho. Ang sabi lang po ng anak ko, ay pinapagawin daw ho ako. Nagbenta ho ako ng basahan, ma'am. Sino ho bumili? Problema ko kasi yung anak nyo. Ginawa po siyang kalokohan dito. Kalokohan. Ay, wala po talaga na. Nelson, sinabi mo na ba sa nanay mo? Nay, ano po kasi, inaakusuhan yung anak niyo sangkot sa cheating incident. So, may pugay ba kami? Sir, ano nag-cheat? Nak, nag-cheat ka ba? Ma, Sabihin mo sa akin yung totoo. Hindi magagalit ako. Nag-cheat ka ba? hindi ko naman magagawa mag-cheat eh kasi ano bang ginagawa ko? Di ba nakita mo naman kung gaano ako naghihirap para mag-review tapos nagre-review ako para sa kinabukasan natin pareho. Pero hindi ko magagawa mag-cheat. Wala yun sa prinsipyo ko. Sir, kilala ko po yung anak ko. Simula pagkabata niya, hanggang ngayon, kilala ko po siya. Nakikita ko sa bahay kung paano siya nagpupursige sa pag-aaral niya. Kaya naniniwala ko na hindi niya kayang gawin yun. Araw-araw, tinataguyod ko po yung kami dalawa kasi wala na po kaming maaasahan. Kakatanggal ko lang din po sa trabaho bilang janitress. Hindi ko po siya tinuruan ng loko ng tao. Hindi ko po siya tinuruan man lamang. Kaya sa naniniwala ako, hindi niya kayang gawin yun. So, bali ganito yung mangyayari, ma'am. Since napag-usapan naman na namin ng mga prof niya yung mangyayari, paparitikin na lang namin siya ng exam. Yung huling grades niya kanina,
sa tinake niyang exam na nanduga siya is 90 over 100. So, yung condition namin para malaman namin na hindi siya nanduduga ay kailangan makakuha siya ng 90 pataas doon sa grades niya. Maliwanag po ba doon, ma'am? Kung hindi po niya nakuha yun, hindi po siya gagraduate. Pasensya na po. Okay na ito. Then what exam? Pang set na yan, di ka na makakawin. Ayusin mo agad, mas mataas din sa previous score niya. Ano ba yun, ma'am? Sir, parang awa niyo naman, hindi naman pwedeng hindi makagraduate yung anak ko. Isang anak ko lang na, sir. Hindi ko na kayang mapag-aral siya sa susunod na taon. Sige naman, sir, oh. Kahit ano gagawin namin, sir. Sir, hindi... Sige pa, sir. Parang awa niyo na. Sir, pasensya na talaga. Pero wala talagang kasalanan si Nelson. Ha? Ano ibang sabihin? Sadyang may galit lang talaga ako sa kanya kaya dinamay ko siya. Pinagluloko mo pala kami dito. Kita niyo, sir. Sabi ko sa inyo, sir, eh. Ma'am, pasensya na Nelson. Pasensya na. Iho, bakit naman ganun? Sinaalang-alang mo naman yung edukasyon ng anak ko. Mr. Reyes, you have proven yourself incompetent. I want you out of my sight and out of my school premises ever again. Do you understood? Yes, sir. Out now. Bango. Sana matuwa dito si nanay. Saan ba to, Ning? Ay, madapa naman ako. At saka bakit na kailangan may papiring-piring pa? Ano ba? Yung damit ko, hiniram ko ba dun sa kapitbahay? Surprise po kasi yun. Asan ba si Nelson? Ano ba to? Surprise na mga kabataan na to. Ano ba to? Nice. Maraming salamat sa lahat ng mga sakripisyo sa akin. Salamat po. Para sa iyo po lang lahat. Graduate na po ako. And sana magustuhan niyo po ang piyesa ng sabihin ko para sa iyo. At ang mensaheng ito. Hindi ako pusa. May siyam na buhay. Pero siyam na buwan mo akong dinala sa pagkabuhay. Inugoy sa duyan. Ilang beses pinatahan. Isinantabi ang mga kailangan mabili lamang ang paborito kong laruan. Ikaw, ang di mapundi-punding ilaw sa loob ng tahanan. Ikaw, ang mahikero na kayang magmahika ng aking kabuhayan, kayang tipirin at pagkasyahin ang perang wala ng patutunguhan. Naranasan ng magutom, kaya ako ay pinaglutuan. Wala na ako sa plot, kaya ako'y iyong pinaglaban. Hubot-hubad man ako natagpuan at nailabas sa iyong sinapupunan. Ikaw ang naghihis at naglinis sa pagkatao kung hindi ko maintindihan. Ganito pala ang buhay. Naging prinsipe at sa'yo ko lang nararanasan. Pero nakakahiyaman, para sa paglilingkod mo lang ako nagbibigay ng tunay na katapatan. Yakap mo ang sagot sa lahat ng bigat na dinaramdam. Ngiti mo ang gamot kahit pa ito'y mapagpanggap. At kung aakyat man ako sa entablado ng pagtatapos at parangal, ikaw ang karapat-dapat sa medalyang aking matatanggap. Ikaw ang nakakita sa aking paglalakak at pag-iyak. Ikaw ang nakakita sa aking paglipad at pagbagsak. At sa pagbangon lagi mo akong inahatak. Sa pagtayo ay hahatakin para samahan sa mga malabak kong tinatahak. Ikaw ang nagparamdam na hindi ako kabiguan. Ikaw ang liwanag ko sa madilim na lagusan ng aking kinabukasan. Ikaw ang gabay kapag naligaw na ang aking mga talampakan. At sa ugoy ng buhay, sa iyo lamang ako magpapaduyan. Sa piling mo, nanay, hindi ako lilisan. Wow! Ang ganda naman ng mensahe mo para sa akin. Mga katatsuman. Salamat!
Salamat Okay naman sa'yo yan, ma. Maraming salamat. Okay ka, mama. Nelson, nakapag-review ka ba para sa resident? Oh, pwede ba ano? Pwede ba installment? Oo, kaya wag mo nang tanggapin. Paano yung gusto mong gawin mangyari sa anak natin? Anak lang tayo ng puto.